Tahimik mga tulpo sa PCSO. Correct. Alam niyo po, record breaking. Oh. Pinakamaraming nanalong 6 digits sa buong mundo. Sa buong mundo. Yung PCSO, yung ano natin, loto natin. Crazy, aren't you in vacation? Chismis lang yung mga tulpo, dyan sila master. Para sa akin, malayo mga tulpo sa kalidad ng Duterte. Kahit saan natin tignan, Kuya J ng Dasma. Alam niyo po, sa totoo, ang pagkakaiba po, hindi kasi sila mga naging executive. No? Iba po talaga pag yung naging mayor ka, o naging governor ka. Iba yung magiging karanasan mo. Nagpatakbo ka kasi talaga ng lugar. Nagpatakbo ka kasi talaga ng, alam mo yun, kaya marami po sa mga senador natin na hindi naging local executive. Wala po talaga eh. Kailangan nila, ganun lang ang pagsesenado eh. Guinness World Record ang PCSO ng Pilipinas sa dami na nanalo. Correct. At hindi lang po yung yung loto, yung loto lang nung panahon na ni BBM. Doon ka magtataka eh. Bakit nung ibang panahon? Yung loto ba ngayon, binobola pa rin yung nakaharap pa rin yung mga tao na may pumapasok? O sila-sila na lang? Vote straight tayo sa PDP, Sarbadong. Magaling lang yan si Rapi, tulpo magpahiya ng tao. Yung dating 1 in a million ka lang manalo sa loto, ngayon araw-araw Pasko sa PCSO. Boss Baz, ngayon ko lang may kapatid nalaman, may kapatid si BBM na nagkambaluslos pa lang, lumuhod na si Tulpo. Ano pa kaya doon sa mga nakalaban ni PRRD? Correct. Number 1 ka, Erwin, ikaw ang tatatak sa kasaysayan na kahit number 1 pero hindi mananalo. Kuya, kapatid sa labas, inungkat ni unang anak ni Makoy. Nakita ko rin yan eh. Kaya lang siyempre, yan po yung sinasabi natin na mahirap pong paniwalaan lahat ng balita nating nakikita, naririnig, di ba? Kinakailangan po natin ng matinding Sana sama-sama mga DDSCU. Malamang bukas masisiraan ng mga tren, lalo ng LRT. Libre daw po ang sakay bukas sa panahon ng rally, January 13. Dito ka lang, Sir Buds. Mas marami kang na ibabahaging kalaman. Mahal mo siya pero sa iba nagpakasal. Romantic room, may MLSO. Mahal mo yung pagbablog, wala naman nanonood. Sayang yung effort, 'di ba? Di pagbutihin ko na lang yung pagbablog ko ng politics. Yan. Manggulo lang yung mga bangag supporter sa rally ng INC. Ganito po kaya magiging game changer yan, isa pa. Yung pagtugon po ng gobyerno. Nasanay po kasi itong gobyerno na to na binabaliwala lang po eh. Mula po dun sa ang nagmalaki na si BBM. Siya na nagmalaki. 5,500 flood control projects ang natapos na ngayong taon, sabi niya, di ba? Palakpakan sila. Yay! Alam niyo na kung bakit ang lakas ng palakpak. No? Ang lakas ng palakpak ng mga congressman. Bakit kaya? Tapos, binaha tayo. Tapos nung tinatanong siya, nasagasaan ng barko yung flood control. Hindi ko maintindihan. Kaya ganyan po yung pagtugon ni Pangulong Marcos sa lahat ng problema. Ignore lang yan, ignore. 63% nagsasabi na mahirap ang mga tao. Pinakamahirap, pinakamaraming mahirap ngayon. Pinakamaraming mahirap. Kumibo na ba yung mga congressman? Anong gagawin namin para matugunan yung dumadaming mahihirap? Kumibo na ba yung mga senador? Kumibo na ba si BBM? Kumibo na ba yung mga BBM vloggers kung anong gagawin para makaahon sa hirap? Kumibo na ba si Gadun? Opo, kumibo po si Gadun. Binanatan yung mga Duterte.
Opo, kumibo po yung mga congressman. Binanatan yung mga Duterte. Opo, kumibo po yung mga BBM vloggers. Binanatan yung mga Duterte. So, sa kanila, lahat ng dumating, ignore. Focus lang tayo. Banat lang sa Duterte. Banat lang sa Duterte. Anong gagawin natin sa kahirapan? Anong gagawin natin sa pagmahal ng presyo ng bigas? Pagmahal ng presyo ng kamatis? Banat lang sa Duterte. Anong gagawin natin? Natuklasan na may binenta tayong ginto. Banat lang sa Duterte. Anong gagawin natin? Natuklasan na yung PDIC, 117 billion. Tinatanong ng mga tao, nasan yung pera? Banat lang sa mga Duterte. Nakita po ninyo, ito po ang tanging gobyerno na tinanggap ng inutil sila. DOTR, pinakamalaking proyekto namin. Alam nyo kung ano? Privatization ng NAIA. Ngayon lang ako nakarinig na binenta mo na yung NAIA, ipinagmalaki mo pa na yun ang pinakamalaki mong proyekto? Parang inamin talaga nila na inutil kami. Wala kaming ginawa. Binenta na nga namin yung NAIA. Pero yun ang pinakamalaking proyekto. Ito, mas malupit. DOTR yun. Sila na mamahala sa... Yung DOT, pinagmalaki rin. Privatization ng NAIA. Dahil daw sa privatization ng NAIA, mapapaganda ng NAIA, papasok daw yung mga turista dito dahil maganda na NAIA. Pati DOTR, DOT. Ang main pinagmamalaki nila yung privatization ng NAIA. Nakapag-travel na po ba kayo lately? Kung hindi pa, sasabihin ko po sa inyo, worse. Kaya po kasama, top 10, kasama, worse. Top 10 worst airport ang NAIA. May issue po, binulgar ni Magalong, 777. Galit ang mga tao. Lintik na yan. Pag umatin, may 21 million sila. Ano ang kanilang reaksyon sa... Sumagot ba sila sa 77 ni Magalong? Banatan ng Duterte. Banatan si Magalong. Ganyan po, kainutil ang ating gobyerno. Ngayon, nahihinuhan nyo na. Magrarally ng milyon-milyon ng Iglesia ni Cristo, susuporta, pwedeng pahayag, pwedeng maglalabas ng suporta yung ibang religious group. Sumuporta ang KOJC, sumusuporta ang mga Duterte supporters. Maraming Duterte supporters ang dadalo. Sa tingin nyo, tatalima yung mga congressman? Sa tingin ninyo, yung mga congressman sasabihin, makinig tayo sa Iglesia ni Cristo. Ayaw nila niyan. Tama nga naman, binoto yan ng tao, 32 million. Tapos tatanggalin lang natin na ang bumoto lang sa kanila. Swerte nang ang bumoto dyan sa mga yan, 100,000. Ilan lang po bumoboto dyan sa mga congressman, sila magpapasya, natanggalin yung 32 million. Tapos 24 senador lang ang magiging judge. Utot nyong lahat. Pero sa tingin nyo, tatalima sila. Ano sa tingin nyo gagawin ng mga Iglesia ni Cristo? Kahit ngayon, siyempre, hindi pa natin alam mangyayari. Di ba? Ano sa tingin nyo gagawin ng mga Iglesia ni Cristo members? Nagrally sila, marami sila, tapos hindi pinansin. Subukan niya ignore ang INC at religious groups now. Mas malaking puwersa makikita nila. Ang gagawin po ng INC, ino-normalize niya yung pagrarally, pagtutol ng mapayapang pagtutol sa mga tinututulan sa gagawin nila bukas.
Kung yan po ay ignore, bahala po yung pamuno ng iglesia. Kasi kami po, pag inignore pa rin yung iglesia, tuloy pa rin naman kami. Hindi naman titigil yung mga Duterte supporters at mga vloggers sa pagpapaunawa sa tao na ito ang problema natin. Walang proyekto si BBM. Kung yan ang pinagmamalaki nila na best na kanilang ginawa, yung privatization, nakakaawa po ang Pilipinas. Ibig sabihin, best practice nyo, privatization. Ano pa ipaprivatize nyo? Sabi ng pinsan ko na INC, handa na sila para bukas. Sa distrito nila, nakahanda, 40 bus sasakyan nila. Full na lahat ng mga hotel dito ngayon sa Davao, pati mga condo, Sir Bads. Tama ka, Sir Badong, hindi yan sila makikinig sa rally ng INC. Siyempre, mawala sila ng pera galing kay Tamba. Patilim yung pagkilos bukas, Boss Bads. Dami nun. You cannot ignore, no? Yung lumalaking panawagan na kayo po ay inutil. Hindi kayo tumutugon eh. Laging ayuda, ayuda, ayuda. Yan na po, tumambad na po sa inyo. Pinakamalaking bilang ng mga mahihirap sa 21 years